Hello mga ka-agri. Yan, nandito ako ngayon sa aming greenhouse, sa loob ng aming greenhouse. Hindi na namin inaalagaan itong tomato na aming itinanim nung summer dahil tapos na ang summer dito. Winter na. Nasa kalagitnaan na kami ng winter pero still buhay pa rin sila mga ka-agri. Yan, pero yun nga, hindi na namin inalagaan kaya kung makikita nyo. Mostly ang kanyang sakit. Ang sakit na ganito mga ka-agri, ano yung tawag nito? Leaf miner. Ito ay sanin ng leaf miner. Yan o. Makikita nyo. Pero may mga bunga pa rin sila mga ka-agri. Ang ginawa lang namin dito ay for our consumption na lang dito sa aming area. Sa mga nagtatrabaho dito. Anytime kung sinong gustong kumuha ng ganito ay pwedeng kumuha anytime. Binisita ko mga ka-agri, tinignan ko kung may makukuha pa akong kamatis, mayroon pa. Kaya nga lang yan grabing insekto mga ka-agri ang tumira sa kanya. Leaf miner at saka bukod sa leaf miner ito, may mga yan kung makikita nyo, mayroong bahay ng spider mites mga ka-agri. Yan may web, spider web. So ibig sabihin, mayroon siyang presensya ng spider mites. Ang amin palang greenhouse ito mga ka-agri, tingnan nyo. Ang tawag niyan mga ka-agri ay rockwool. Yan. Rockwool yan. Rockwool. Tapos dito dumadaan mga ka-agri yung tubig. Dito sa dulo nito, may labasan ng tubig yan mga ka-agri dyan. So dito namin tinatanim yung halaman. Rockwool to. Isa para siyang mga ka-agri. Foam, styrofoam. Ito, nag-absorb siya ng tubig. Yan. Pati rin mga ka-agri yung mga nutrients na ginagamit namin ay dito na namin pinadaan. Kasi ang hydroponics kailangan ng nutrients nito mga ka-agri. Kasi wala nga siyang lupa, wala siyang soil media. Yan dito yung nutrients nilalagay. Itong tatlong tangke. Yan, 1, 2, 3. Yung isa nito mga ka-agri ay para pag-control ng pH ng tubig. Is very important mga ka-agri sa hydroponic yung tamang pH. Power of hydrogen. Yan. Kasi dito naman ang galing mga ka-agri yung tangke, yung tubig. Yan, diyan ang galing. Kung makikita niyo. Yan. Ang aming tomato mga ka-agri ay indeterminate, meaning yung gumagapang siya. Magaling itong mga ka-agri sa gapangan itong aming kamatis na itinanim mga ka-agri. Magaling sa gapangan. Meron kaming nilagay dito na yan, pangtali para dalhin siya dun sa taas. Yan. Diba? Ganito mga ka-agri, medyo high-tech mga ka-agri yung aming greenhouse dito sa aming pinagtatrabahuan. Yan mga ka-agri. Mayroon pa ring makukuha kung pagkain lang para sa sarili sa mga nagtatrabaho dito ay mayroon pa makukuha. At ang bukod mga ka-agri, ang nakikita ko dito na problema sa ngayon, pero dati mga ka-agri wala tong ganito ngayon lang dahil pinabayaan na namin. Dahil yung doon sa taas mga ka-agri ng aming greenhouse ay naka-open na siya. Supposed to be naka-close dapat yan para walang makapasok na insekto o pisti. So, inopen na siya. Kaya yun, nagsipasukan ang mga pisti o insekto mga ka-agri. Bukod doon ay napapansin ko rin aside nito, ito ay dahil sa leaf miner at may mga web, spider mites, kulang rin sa mga ka-agri ng calcium. Yan makikita nyo. Diba? Yan. Pag ganyan mga ka-agri yung mga tanim nyo, may mga ganyan, sa puwitan ay kulang yan ng calcium. Yung parang na-deform yung puwit, yung parang may ganyan. Katulad yan mga ka-agri ng frost na sintomas. Yung sobrang lamig rin mga ka-agri ay makagaganyan rin. Pero so far dito ngayon, yung temperature sa loob ng aming greenhouse mga ka-agri ay okay pa naman. Hindi pa ganun kalamig. Yan. Mula dito mga ka-agri, mula sa tangke, manggaling ang tubig, yan may pump dyan, connected hanggang dito mga ka-agri. Ngayon tinanggal na namin yung connection kasi hindi na ginagamit, hindi na nag-function. Papunta yan dito
Pupunta yan dito mga ka-agri yan. Pupunta dito. Tapos dito ang punta nila mga ka-agri. Ito yung tinawag na venturi. Dito sinasala mga ka-agri lahat ng nutrients. Yan o, meron pang, makikita nyo. Meron pang natira na nutrients. O. Ibang kulay. Pagkatapos niyan, bababa yan doon mga ka-agri. Tapos, dito yan. Dito. Mula dyan. May tubo yan mga ka-agri. May pipe yan dyan sa baba. Connected dito. Connected dito. Tapos ito naman, naka-attach siya dito. No? Kasi dito dadaan yung tubig mga ka-agri. Naka-attach siya dito. So ito naman naka-attach dito. Papunta dito. O. Yan. Kaya dito lumalabas yung tubig sa dulo nito. At saka yung nutrients o fertilizer mga ka-agri. Tinanggal na dito mga ka-agri yung yung rock wall, yung ganun. Yun. Tinanggal. Dapat may ganyan dyan. Dito naman mga ka-agri, itong namang area na to ay, ang tanim namin dito mga ka-agri ay cherry tomato. Climbing indeterminate type rin. Kaya lang mas una siyang nasawi. Mas una siyang nasawi mga ka-agri kumpara sa ito, isa. Ito mga ka-agri ay, ang pagkakaalam ko nito nung dinala kasi ito dito, tinanong ko rin yung bumili ng hindi naman alam niya yung variety, pero ang pagkakaalam ko nito mga ka-agri ay ang variety na ito ay money maker kasi malalaki siya mga ka-agri at marami siyang magbunga. Marami dati ito mga ka-agri nung nagbunga to. Marami. Ayan. Tapos yung sobra mga ka-agri na tubig dito, di ba? Di ba siyempre may tubig yan dito nag-absorb. Yung sobra naman yan, bababa yan dito. Yan. Tapos pupunta yan doon hanggang doon sa dulo. Pagdating doon sa dulo mga ka-agri ay may may daanan ng tubig. Tingnan natin. Tingnan nyo. Yan, makikita nyo mga ka-agri. Yan. Dito yan sa baba mga ka-agri, yung may butas dyan. Yan. Dito yan sa baba. Oh. Tapos ang labasan yan, dulo-dulo mga ka-agri. Yan, ganun. Pero itong greenhouse namin dito mga ka-agri, ito yung tali namin para siya madala namin dun sa taas. Pihitin mo lang yung taas mga ka-agri, yung taas na yan. Automatic, maging ano to. Ganyan mga ka-agri yung greenhouse namin dito, high-tech mga ka-agri. Ito naman, purpose naman yan mga ka-agri pag sobrang init. Yan. Na-open yan mga ka-agri para ma-minimize yung init ng temperature dito sa loob. Yung sobrang init mga ka-agri, maaraw, sobrang maaraw. So ngayon nagpunta ako dito ay para kumuha ako. Gusto kong kumuha kasi mahilig ako mga ka-agri ng kamatis. Yan o. Kuha ako ha. Yun. Ito pa. Yan. Kasi sayang mga ka-agri kung hindi ko kunin. Sayang. Yan, ito pa. Yun, kunin ko yan. Ang lalaki nila mga ka-agri, tingnan nyo. Sobrang laki nila. Kuha pa ako ng maraming mga ka-agri kasi sayang tong kamatis na to. Yung iba naman kong kasamahan dito ay hindi ata sila mahilig. Pero pinagsasibihan ko na sila mga ka-agri na anytime kung gusto nila, pwede silang kumuha. Ito naman mga ka-agri, yung pag may mga insekto. Yan, kasi mostly mga ka-agri ang mga insekto ay attractive sila sa ilaw. Kaya tingnan nyo, makikita nyo ang daming patay. Oh. Pinupuntahan nila yung ilaw mga ka-agri at pagpunta nila, makakuryente sila. Minsan naman mga ka-agri, ang ginagawa nila namin, naglagay kami ng fly trap. Nakita niyo yung kulay dilaw. Ayan. Yan, fly trap ang tawag niyan mga ka-agri. Ang dilaw kasi mga ka-agri at ang kulay blue, may green rin yan mga ka-agri, ay attractive sa insekto yung mga kulay na yan. Kaya pag dadapo sila doon, mayroong ano yan may pandikit yan. Didikit sila mga ka-agri. Yan. Makikita nyo naman may mga insekto na nakadikit doon. Yan, umulan na.
At ito naman yung mga ka-agri, dito naman kami nag-adjust. Dito kami nag-adjust yan, kung makikita nyo. Diyan kami nag-adjust mga ka-agri. Pag ina-adjust namin, yung kailangan i-adjust. Ito naman yung timbangan namin ng fertilizer pag nag-mix kanina. Kasi kailangan yung fertilizer ay malalaman mo yung timbang para alam mo kung, kasi itong tangke, ang pagkakaalam ko ng tangke niyan mga ka-agri ay nasa 100 liters yan. So mayroon kasing data na sundin mo para makuha mo yung tamang mixing ng fertilizer at saka yung yung fertilizer at saka yung nilalagay namin na chemicals para pag-normalize ng pH. Yan. May ibang kulay mga ka-agri ng tubig. So, madaling salita mga ka-agri, may tubig pa itong mga ka-agri na hindi masyadong nagamit pa. Yan, ito yung greenhouse namin mga ka-agri. Sabi ko ulit na hindi na namin to inaalagaan. Hinahayaan na namin itong mamatay, kaya may sakit na sa mga ka-agri. Pinisti na siya. So hindi na namin kailangan bigyan siya ng remedy. Dahil hindi na namin to bubuhayin. Gusto namin mamamatay na to. Para pagdating ng summer ay makagtanim na ulit naman kami. Yung mga ka-agri. Libre lang mga ka-agri kumuha ng kamatis dito sa amin. Sa hindi nakakaalam mga ka-agri, ako pala si Mr. Agritech. Si Mr. A. Mr. A. Yan. Ulit mga ka-agri. Pakita ko sa inyo ulit. Yan yung kinuha ko mga ka-agri. Pero damihan ko pa yan mga ka-agri pagkuha. Hindi pala ako makakuha ng maayos kasi nagdadaldal pa ako at hinahawak pa ako ng yung isang kamay ko mga ka-agri, nakahawak ng isang cellphone. Yan o. Yan mga ka-agri. Yan. Calcium ang problema niyan mga ka-agri. Pag ganito. Pag sabing calcium mga ka-agri, nutrients ang kailangan niyan. Sa madaling salita, meron siyang nutrients na malnourished siya. Hindi siya well-nourished. Malnourished. Yan. Yan. Ang ganda itong mga ka-agri, kunin ito medyo hindi pa masyadong hinog. Dahil kung hindi mo naman masyadong magamit pa, hindi agad siya masisira. Diba? Tingnan nyo, mga ka-agri, bahay ng spider web. Yan. So muli, ito, pakita ko sa inyo ulit. Ito yung tangke. Dito dumadaan. Papunta doon. Punta dyan. Yan yung dito nag-mimix ng chemical. Tapos papunta dito. Pupunik dito, papunta dyan. Tapos dadaan dito sa baba, sa Binchuri. Binchuri mga ka-agri, siya yung magsasala. Pagbutang doon, dadaan dito. At hanggang dito mga ka-agri. Yan, dito. Ang tawag naman dito mga ka-agri ay rockwool. Rockwool tawag nila. Pwede naman yan mga ka-agri, itanim mo direct yung seeds niyan, tutubo yan. Ganun. Maraming gamit pwede magamit dito mga ka-agri. Kung ayaw mong gumamit ng rockwool, ang iba naman gumamit ng perlite at saka hydrocorn. Ayan. Medyo malawak-lawak rin ito mga ka-agri, itong aming tomato dito sa greenhouse. By the way, ang aming greenhouse ay hydroponic system. So, paano? Muli, maraming salamat po. Mapagpalang araw sa ating lahat. Bye-bye.